Isang masaya talaga ako ngayong umaga dahil bagong buwan, bagong saya ang pagsasamahan dito sa Morning Balitaktakan. Mayat niya. Mayat nga talaga. Today is the first day of the Burr month. Unang araw ng buwan ng Setyembre. At dahil dyan, ngayon ay magpapasko na. Diba? Merry Christmas, everyone! Huwag na natin patagalin to. Mag-Christmas party na tayo. Yes, Chareng. oo, sa mga ayaw pong mantala ang mga activities or mga labas nila by December. Ngayong September pa lang, magkaroon na kayo ng year-end party. Hindi wala pang end, pero meron na. Oo, pero maganda yun. How are you, Miss Angelica Arquero? Wow, I'm good and I'm sick. Chareng. Yeah, I heard you a while ago. There is like a bus running. Oo nga. Ang lakas, di ba? Yes, Iba kasi ang panahon ngayon. Tag-ulan-ulan na, may mga I know. Ikaw, what? how are you? I'm doing fine, doing great. I gained some kilograms because of a lot of eating that happened. And maybe because a lot of English speaking that has happened over the past days. Because you need to speak like this. So the katawan is hemorrhaging. Oo, it's been 1 week. Oo, nakakaloka. Pero masaya. Masaya ang ating napasyalan. Yes, diba? Siyempre, nakasama natin ang mga matagal na nating hindi nakakasama. It's really good to reconnect. At saka siyempre, may mga bagay din talaga na hindi kakayaning pigilan ng distansya. Tulad ng? Pagkakaibigan. Distance is just a number. A number. But friendship matters. Parang gano'n. Yan. Diba? At least nakapunta ka doon. Ikaw, kamusta ang naging birthday mo? Balita ko, ang ganda ng sayaw ng pagkanta mo. Ang ganda pa ng outfit. At saka lumabas ka pa. Nag-hotel ka din. Nakita ko yung staycation mo. Saan yun? Ay, hindi. Pero thank you sa Balawan, La Union. Balawan. Balawan, La Union. Masaya doon. Pero maayos naman. Parang gusto ko na lang 23 na ako. Feeling ko kunti na lang. Oh my gosh, you're old! Wow! You're old. Oo nga. I feel like I'm 42. Oo nga. Totoo. Do you feel like you're 42? Feeling ko, let's stop the time. Charang, hindi. Di ba nakakatuwa din? Paminsan-minsan, kailangan mo ding lumabas. Kailangan mo ding mag-reconnect with nature. Mag-swimming with the butandings. Mga ganyan. Diba? Kung ikaw nag-swim ka with the butandings, ako nag-swim ako with the sea urchin. Totoo! Nakaapak pa yung kasama ko. Hala, that's dangerous, ha? The sea urchin, ha? Diba? At saka it's super masakit, ha? Wow! Pero masarap ang sea urchin, ha? Exactly. You like it? Did you taste it? It tastes like the ocean. Yeah, medyo maalat and all. Maalat talaga siya. Yeah. Maalat. Oh, maalat daw kasi yung kinain mo yung tinapakan ng kaibigan mo. Oh, hindi. Pero masarap talaga yun. Paminsan-minsan si Sir Leo talaga. Oo nga, Leo. Basta Lunes talaga. Diba? Anyway, mga ka-MB, pinag-uusapan nga natin, ito ang unang araw ng buwan ng Setyembre. At syempre, espesyal ang araw na ito dito sa siyudad ng Baguio. Bakit nga ba? Alamin natin yan sa Anong Ganap? Every September 1, we celebrate a very special day, Charter Day ng Baguio City. This 2025, we mark the 116th year of our beloved summer capital of the Philippines with the theme One Baguio, Diverse Roots, Shared Dream. Nagsimula ang Baguio noong 1909 nang maging chartered city ito sa pamamagitan ng Baguio Charter Act na nilagdaan ni William Cameron Forbes. Dati, isa lang itong maliit na rancheria ng mga Ibaloy. Pero dahil sa lamig ng klima, ganda ng tanawin at yaman ng kultura, Baguio quickly grew into a city unlike any other in the country. Kung noon,
Baguio was a quiet mountain town. Ngayon, it's a vibrant city na puno ng buhay, creativity at oportunidad. Dito matatagpuan ang mix ng tradisyon at modern lifestyle, mula sa ukay-ukay at night market hanggang sa mga art hubs at cafes na swak sa Gen Z and millennials. At dito pumapasok ang tema ngayong taon, One Baguio, Diverse Roots, Shared Dream. Ibig sabihin, kahit iba-iba ang pinagmulan, Cordilleran, Ilocano, migrant families o mga bisita, iisa ang pangarap natin, ang isang Baguio na mas maunlad, mas malinis, mas makakalikasan at mas nagkakaisa. Kaya naman, hindi nakapagtataka na ilang beses nang nakilala ang Baguio sa buong mundo. UNESCO Creative City of Crafts and Folk Art, ASEAN Clean Tourist City Awardee, part of the 2022 Global Top 100 Sustainable Destinations. Patunay na Baguio is not just a city, it's a world-class community. Para sa locals, Baguio is home. Para sa visitors, it's a second home. Sa bawat pine tree, sa bawat ukay find, sa bawat simoy ng malamig na hangin, naroon ang pagmamahal at pangarap ng isang komunidad. This Charter Day, we celebrate our journey as one Baguio, with diverse roots and one shared dream for a brighter, united, and sustainable future. Happy 116th Charter Day, Baguio City! Happy 116th Charter Day, Baguio City! Ang daming kaganapan ngayon. Diba? May paparada. Ngayong umaga, kung hindi ako nagkakamali, there's gonna be a parade. Parade of beauty. Wow. Hindi, pero Parade of grabe. national costume. Hindi pala pageant. Iba yun. Iba pa yun. Sorry. Pero grabe, yung buong September natin ngayong 2020. September natin ngayong 2025, punong-puno ng activities. Hindi Tunay. mawawalan from first week to fourth week. Yes, tama yan. At syempre, mamayang alas 4, yan yung Revitalize. Oh! Oo, dyan sa may Lafayette. Yes. Oo, kung hindi ako Diba? nagkakamali, dyan siya gaganapin ang Revitalize, 4 p.m. yan. Pero maraming mga ganap pa rin prior to dun sa mismong fashion show. Yes. Alam ko nga makikidala ko kasi ganito daw yung parang motif. Yeah, ganito daw yung sabi nila. Pero I'm not sure. Let me think about it. Kasi parang feeling ko this is not enough going to a fashion show. Yeah. I need more. Ikaw pa ba? Diba? I need to be extra. Oo, you're always, Extra. Oo, hindi ko din bawat, hanggang baba, ay mula baba hanggang taas, laging extra si Miss Bea. Yeah, tumaba ako. Oo, no, Parang feeling ko, ba? tignan mo yung pisngi ko. Oo, Malala yung yung pisngi dito. ko ngayon. Pa-close up. Wow! Oo. Ayan, oh. Baka lang, nag-bloat lang ng konti. So, diba? Parang nag-bloat ako. Siguro dahil sa sobrang kain. Alam mo, pag ganito, mga ganyan, ay, matakot kang pumunta ng Baguio kasi ang daming pagkain. Ay, oo. Lalo na kapag sinasara yung Session Road. Di ba kahapon, sinara na siya? Kasi Baguio Country Fair. Yes. Hindi ako nagkakamali yesterday dito sa may Session Road. Oo, ngayon naman, pag close yan ng kada linggo, maraming mga food stalls. Kaya sa lahat ng mga papasyal dito, you prepare your stomachs. Hindi lang stomachs. Pati budget kasi kaliwat ka ng mga stalls yung magtitinda. Yes. Naku, kailangan ko na talagang mag-diet ulit. Nakakainis. Sana nakaka-diet. Nasayang naman yung ilang buwan ko. Diba? Puro ka eggs. Tapos, in just tapos 1 week ngayon, nag-gain. eto na, isang week lang. Lumaki ako, parang lumobo. Nakakaasar. Kaya hindi ako lalabas. Wow, hindi ako dito ka pupunta lang. sa Session Road. Bakit? Ayoko lang ma-tempt. Oo, kasi tignan mo, I feel like I was tempted a lot. Oo, at saka mas lalong matetempt ka mamaya kay kay Sir Robin. Di ba? Kasi nako, birthday niya? Hindi, admin kasi ito ng something. Ay, totoo ba? Totoo. Ikaw ba naman? Sino ba naman hindi kakain ng lechon sa Talisay, Cebu, di ba? Hoy! Di ba? Sarap-sarap.
nakakainis ka naman. Bigla akong nag-crave. Lechon. Anyway, mga ka-MB, ayan, bonggang-bongga nga ang ating unang araw ng buwan ng September. Pero mas bongga yan dahil papabonggahin din tayo or papabonggahin din ang umaga natin ng isang Gen Z na merong nais iparating sa lahat ng ating mga viewers. Sino kaya siya? Ano kaya itong kanyang ipapamalas sa atin? Alamin sa Gen Z's. What's up mga ka-MB? Ako si Lady Limarbas from Tarlac State University at ito ang Gen Z's! Have you ever thought kung bakit yung parang isang kanta ay parang meant for you? Yung paulit-ulit mong pinapakinggan, yung perfect na naglalarawan ng nararamdaman mo? In our generation, ang music ay hindi lang basta sound. Parte na ito ng buhay natin, minsan kasama sa biyahe at sa pag-aaral. Mula P-pop hanggang K-pop, OPM hanggang sa Western music, magkakaiba ang taste natin. Pero higit pa sa orgasmic na beat o catchy na chorus ang habol natin. Paano kung ang pinapakinggan natin ay sinasalamin talaga ng mas malalim na bahagi ng sarili natin? Isipin mo ang go-to playlist mo. Puno ba ng sad songs, kilig songs o parinig sa crush songs? Ang musical choices natin ay hindi random. Kadalasan, ito ay refleksyon ng ating current mood o ng ating current state of mind o kahit ng mga nakaraang experience natin. Parang ang playlist natin ay mga self-portrait na laging nagbabago. Pwede itong maging comfort o escape from the reality. Pero gaano nga ba ka-personal ang pagpili natin ng musika? Let's hear it from Ryan Joseph, isang certified music lover na may playlist para sa lahat ng mood. From drama sa CR hanggang sa tugtugan sa jeep, meron siya niyan. Versatile ang taste tapos part pa siya ng isang choral group. Kaya kung may taong living and breathing music, siya na yun. Ryan Joseph Orgaya. May sinasabi yung music taste ko regarding sa akin kasi based sa mga music taste ko. Dito ko parang binibase din yung sarili ko. Ako, mas nakikinig ako ng music para makaramdam ng emosyon kasi pag may na-feel akong something or pag malungkot ako or happy, I always listen to music, different kind of music para lang makarelate din ako. Of course, I would listen to some music na nakaka-relate ako, especially when I feel something na deep emotions. If may soundtrack man yung buhay ko ngayon, possible it would be David by Lord. Kasi may lyrics dun sa kantang yun na sabi niya, am I ever gonna love again? Sabi niya gano'n. So feeling ko, kaya yun yung soundtrack kasi parang matagal ng single. So, ayun. Iba-iba man ang paborito nating kanta, may isang bagay tayong pare-parehong ginagawa. Ginagamit natin ang musika para mas maintindihan ang sarili natin. Pero habang busy tayo sa pag-emote o pagja-jam sa playlist natin, may mga tao namang todo buhos ng puso para mabuo yung mga kantang yan. Para sa mga musikero at composers, hindi lang basta art ang music. Hugot yan ng buhay nila. Bawat chords, bawat lyrics, bawat melody, kadalasan galing yan sa hugot. Kung may mga taong nakikinig ng music para makaramdam, meron ding gumagawa ng music para iparamdam. Katulad na lamang nila Junie at Revs, mga musician at composers, at hindi lang yun, parte rin sila ng rising local band from Tarlac na Astatin. UJ, bassist from Astatin. And kasama ko yung gitarista and lead na Astatin. Hello, ako si Revs, lead ng Astatin. Mostly kasi parang pag nagawa ng kanta, yung idea sa paligid mo minsan malaki yung nabibigay niyang yung hugot. Halos pareho lang kami kasi minsan may mga kanta kami na kunento ng kaibigan or something ganyan. Or minsan experience ng iba na i-relate namin sa experience namin. Kumbaga, kung mahilig ka sa maingay na music, parang it means na may pagka-outgoing kang tao or something. Kung mahilig ka naman sa mga music na chill lang, gano'n. So somehow may relation din siya sa kumbaga sa behavior or sa attitude mo, gano'n.
Hindi lang ito tungkol sa feelings at vibes, may totoong siyensya sa likod nito. Ang utak natin ay nagre-react sa musika sa kamanghamanghang paraan na iimpluwensya ng mood, memorya at pati na rin ang behavior natin. Matagal nang pinag-aaralan ng mga psychologists ang malalim na ugnayan ng musika at isip natin. Kaya nitong mag-trigger ng nostalgia, magpaboost ng focus o kahit tulungan tayong i-regulate ang ating emotion. Ito ay isang makapangyarihang tool kahit hindi natin gaanong napapansin. Alright, so actually, music is a form of universal language for parang everyone, no? So technically, each and every one of us, no, may kanya-kanya tayong identification and even affects sa atin yung music. So, pero madalas, kung bakit for other people, may tendencies sila na, yun nga, to cling into certain genre or certain song or ano, it's because for many, it is a form of catharsis sa kanila. Doon nila nalalabas yung, yung gusto nila i-express, na hindi nila ma-express through like words and all, or masabi directly, no? Mapa-artistic or not, it's a form of expression to many, ang music. And it speaks to so many of us, na even kahit hindi natin lingwahe, di ba, minsan nakaka-relate tayo. Alright. So actually, cognitively speaking, ayun nga, certain music kasi, minsan na-associate, we call that as conditioned association, no, with certain memories, no, na we have. So for example, the first time you heard that song, may special event na nangyari sa buhay mo. So that makes that certain song special to you. So kaya, it evokes, kumbaga, ang effect sa'yo nun is, it evokes positive emotions, no? Or, ang lumalabas is yung mga happy hormones mo. On the other side, no, pwede din naman natin siya ma-associate sa mga unpleasant experiences. So technically, ang na-evoke naman yung emotions sa atin are the unpleasant ones, and even yung nervous system natin, no, imbes na yung parasympathetic nervous system, which is yung pampakalma, yung sa sympathetic yung na-activate, which is yung pampa-anxious and ng adrenaline pala. So yun, so technically, ano siya, mind-body talaga yung effect niya. Alright, so as I've mentioned kanina, no, music is really, kumbaga, a form of expression to many, na kahit mismo hindi siya nagsulat ng kanta or nag-compose, so somehow, if that music or lyrics na nakapalog sa music speaks to that person, so it becomes a reflection of the person's journey and all. So it becomes a way for them to express, no, their inner self. So, kultura kasi natin na hindi tayo masyado confrontational. So kaya mahilig tayong, di ba, rinig or sa notes, gano'n, di ba? Or yun nga, gumamit ng mga different ways to express ourselves instead of directly saying what we want to say. So yeah, so same as with music, no? So nagagamit natin siya sa form of how we express ourselves, no? And somehow doon natin na-extend yung identity natin as well, no? Through the music that we choose to play or to listen to. So, ano nga bang vibe ng playlist mo ngayon? Puno ba yan ng fierce na anthem na parang sinasampal ang insecurities mo? O baka naman puro hugot ballads na parang may kasamang iyak sa bintana habang umuulan? Walang tama o mali. Ang musical journey natin ay kasing unique ng pagkatao natin. Ito ay isang salamin, isang kasama, at isang makapangyarihang kasangkapan para sa self-discovery. Kaya sa susunod na magpi-play ka, huwag ka lang basta makinig, damhin mo, at tandaan na ang musika ay isang salamin na nagpapakita sa iyo kung sino ka ngayon at kung sino ang magiging ikaw. Ooy! Mga musika! Yan ang pinakita sa atin at ipinakilala ng walang iba kundi si Lady Lee Marbas ng Tarlac State University. At kasama natin siya ngayon online. Hello, Lady Lee! Morning po. Ay, napaka-fresh. Napaka-lady naman. Kamusta ka, Lady Lee? Okay lang po, Miss D. Maulan po dito sa Tarlac. Feeling ko nga pero in fairness, dilaw na dilaw ka, ha? Hindi, pero cute, fresh. Eto ba nga musika ay talagang passion mo talaga siya? Ay, hindi po ako tumutugtog ng instrument. Pero simula bata po kasi ako,
nasanay po ako na every morning nagpapatugtog po si tatay ko ng mga music. So growing up po, parang na-pick up ko po yung ganong hobby sa kanya. Kaya nung mga high school na po ako, ganon, college, na influence din po ako ng mga kaibigan ko na mahilig sa music. And sila naman po yung musically inclined. So ako nagustuhan ko na din po yung music somehow. Kapag po may nararamdaman akong hindi ko ma-express, ginagamit ko po yung music. Pero wala kang specific na genre na pinapakinggan talaga or random, para kang randomizer. Ma-random yung mga genres na pinapakinggan mo. Yung pong genre na pinapakinggan ko, depende po siya sa emotion na nararamdaman ko. Kunwari po kapag malungkot po ako, usually nakikinig po ako sa mga OPM kasi po iba po talaga yung hugot ng mga Filipino artists. And meanwhile naman po, kapag po masaya ako, nakikinig po ako sa pop kasi po more on upbeat song po sila. Oo nga, no? Kasi talagang iba yung present mo nga sa amin, no? Kung paano yung refleksyon nitong mga kanta sa buhay ng Gen Z. Exactly, diba? Bilang ikaw, isang Gen Z ka nga, ano sa tingin mo yung tulong ng musika sa buhay mo? Ayun po. Kapag po may challenges po ako nararanasan, tapos hindi ko po alam kung paano po siya i-express or hindi ko po ma-open yung sarili ko sa ibang tao. Ginagamit ko po yung music as a comfort para po ma-validate po yung nararamdaman ko. Yun ano po. ba yung isa sa lagi mong pinapakinggan every time na malungkot ka? Yung pong isang song na pinapakinggan ko po is yung Pag-ibig po by Spanish Cola. Kasi po, kahit po gano'n po ako kasad, iniisip ko, kapag po naririnig ko yung song na yun, naalala ko po na kahit gano'n po kahirap yung pinagdadaanan ko ngayon, magiging okay din po ang lahat. Kasi po may lyrics po dun, sabi po niya, gumaganda ang paligid, kung bawat tao ay puno ng pag-ibig. So, nai-inspire po ako and namomotivate po ako na malalagpasan ko rin po yung pinagdadaanan. Sa kantang paano yun? Oo. Yun ba yung gumaganda? Yun ba yun? Ang pag-ibig gumaganda. Ang pag-ibig. Yun ba yun? Diba? Paano siya? Paano? Si Miss Angel po alam niya. Go, yung kanina. Gumaganda ang pag-ibig. Gumaganda. Yun ba? Tama, no? Iba yun. Yun pala yun siya. Nakakatuwa naman. May napansin ka ba na effect din ng mga kanta sa ibang mga kabataan? Kasi sabi nila, when you listen, you are what you listen to pagdating sa musika. Kasi ngayon parang uso nga yung mga grudge na songs, yung mga underground music, na sometimes yung mga yon nagiging violent yung effect sa ibang tao, sa mga kabataan. May mga instances ba na ganito din yung effect niya sa'yo? Napansin ko lang po is yung pong mga kaibigan ko kasi is musically inclined po sila. So, kapag po nakikinig po sila sa Western music, napapansin ko po, nai-influence po yung fashion style nila. And kung yung idol po nila is, kunwari po si Sabrina Carpenter, usually po yung mga kaibigan ko, kapag nakikinig po sila kay Sabrina Carpenter, they are very, girly, ganun. And sobrang, fashionista. So, tingin ko po meron po talagang epekto yung music sa pagkatao natin. I see. Well, totoo din naman, So, ibig sabihin, anong pinapakinggan ko? Ikaw, mahilig ka din ba sa music? Mahilig ako sa music. Ano madalas mong Hindi, pero di ba, tita-tita outfit, pero ang nasa music playlist mo? Playlist ko is more on Skostakli, gano'n. Mga raperista. Oo, sorry, pero gano'n talaga yung mga music taste ko. Well, depende rin naman. Meron yung time naman talaga na kapag gusto ko ng senti-senti kay Mariah Carey, Celine Dion. Ako, The Carpenters, yung
Oo, The Carpenters, yung mga super old. Oldies, Yung super old na kanta, yung mga tipong yung Boulevard, yung mga ganon. Tapos yung Bluer than blue. Ganun. Bluer than blue. Yan, oo. Yung mga kinakanta ko talaga. Mahilig talaga ako sa mga skyline pigeon fly towards the dreams you left so very far behind. Turn me loose. Oh. At saka yung mga kanta ng mga sinauna dito sa mga Basil Valdez. Rodel Naval. Yung mga Ray Valera. Yung mga ganyang kanta. Dulce. Masarap yun. Dolce and Gabbana. Yun. Ay, patapos na yung time mo, Lady Lee. Lady Lee! Hello? Maraming salamat. Baka may nais ka namang batiin. Shoutout po sa mga kasama ko dyan sa bahay sa Baguio. Miss ko na kayo, guys. Meron ba? Meron ba? Or meron ka pang mga kasama dito? Wala po. Umuwi na po sila. Kasi hindi po kami gano'n kasi iba-iba po yung schedule namin. Hindi na kayo nagkikita. Hindi na kayo nagkikita. Siya. Wala na? Ka-interns niya din dito before. Yeah. So, wala ka lang ibang babatiin? Wala na po. Ayan, maraming salamat, Lady Lee. We'll be seeing you again in the future. I hope that music will continue to inspire you to live and prosper in life. Thank you so much. Diba? Thank you, Lady Lee. Bye. Bye, Lady Lee. Ayan, si Lady Lee Marbas ng Tarlac State University with her Gen Zs about music and its influence to Gen Zs. Diba? Totoo yan. Sa bahay nga namin, iba-iba kami ng music taste. Kasi yung tatay ko, more on Ilocano songs. Ay! Diba? Titanam, awan nagbasulak, day naramid kumet amin. Pagragsakan. Tapos yung agsipot-sipot ka, yung meron pa yan. Diba? The driver ka na the well. Ano pa? Tapos si kuya ko more on oldies din siya. Gusto niya yung mga ganun. Tapos yung mami ko, ano yan, Hollywood. Diba? Yung kay Air Supply. Ay, maganda yung mga kanta ng Air Supply. Ay, Diyos me. MTRCB. Ako lang ay, mali. MLTR pala. MLTR. Tapos ako lang yung naiiba, kaya ayaw nila music taste ko. Oo din. Alam mo ba, girl, yung gumagana. Siguro pag nandun din ako sa bahay ninyo, maglalayas ako. Diba? Anyway, kayo mga ka-MB, ano ba yung mga music na pinapakinggan nyo? I-comment nyo down lang. I-comment down below nyo lang sa ating live ngayon sa Regional News Group RNG Luzon. Samantala, wag na rin po kakalimutan na i-like and i-follow ang ating iba pang mga social media accounts. Nariyan tayo sa Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, at X. At sa lahat naman ng mga naka-social media ngayon, nanonood sa ating Facebook, meron din tayo sa television. Totoo, dahil nasa Channel 10 po kami kapag kayo naka-mounting view satellite at kapag hindi nyo naman po nahahanap ang aming channel, riskan nyo lang po ang mga digiboxes at hanapin ang Regional News Group Luzon channel. And don't forget to like and follow then Morning Balitaktakan Facebook page. Mamaya naman may makikilala tayong isang napakagaling na performer. Napakagwapo. Ang gwapo. Hindi ikaw yon, Sir Leo E. At ang kanyang bagong musika. Nako, kikilalanin natin siya maya-maya lamang. At syempre, mga balita naman na tinutukan pala ng Luzon Headlines. Of course, dahil dito nga sa Baguio City, nakilala na po ang 27 years old na ina na di umano nagtapon po ng kanyang 7 months old na anak sa basurahan. OMG. Totoo, dahil pang-anim na po itong kaso ng abortion dito sa Baguio City. And nakaka-alerta na po ito. At hindi lang po yan dahil yung ilang mga residente po dyan sa Itogon, Benguet, nangangamba kung kailan nga po ba matutuloy o itutuloy pa ba
ang sinimulan dyan na road construction project ng DPWH. At may balita kayo tungkol dito sa mga gulay. Magmamahal ba? Magmamahal po yan. Aasahan po natin na ngayong bare months po, naku po, tuluyan pong tataas. Na hindi naman siya ganun nakakabahala yung pagtaas ng presyo. Pero expect na po natin na tataas po ang gulay ngayong buwan ng bare months. Buti pa ang mga gulay magmamahal. Pero kayo mag-start ng maghiwalay. Wag naman. Eme lang mga ka-MB, lahat ng yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Bases Conversion and Development Authority, a prime mover of national development. We transform former military bases and properties into premier centers of economic growth. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang iniwan nitong pinsala ang pagbulusok sa aking kinatatayuan ng COMELEC ang bilangan ng pananalasa ng bagyong Kemikal na ginagamit sa pagmimina na makakapagpabuti sa buhay ng dating tennis court ng Baguio Athletic Court ng El Nino na nararanasan sa sakyan dito sa bangin ng matumba ang poste ang posibleng pagbuho ng bundok. Mula sa News Center ng RNG Luzon, ito ang Luzon Headlines. September 1, 2025, narito ang mga balitang nakalap ng RNG News. Nakilala na ang 27 anyos na ina sa Baguio City na di umano nagtapon ng kanyang sariling anak sa basurahan. Narito ang report. Sa unang tingin, tila parang isang ordinaryong basura lamang na nakabalot sa isang kumot sa staging area ng mga basura sa Ligarda Road, Baguio City. Pero nang lapitan ito ng mga otoridad, nakabalot pala dito ang bangkay ng isang 8 buwang gulang na fetus. Natagpuan ito umaga noong August 25. Tumawag nga yung mga personnel ng Baguio General Hospital sa Station 5 bandang alas 10 ng umaga ng August 25, informing the police station na meron di umanong bagong panganak and allegedly ibinenta daw niya yung kanyang anak. Bandang mga hapon na, mga alas 4 ng the same date, August 25, is umamin din yung patient na di umano ay uminom ng mga pampalaglag
at doon nga nakunan siya at inilagay niya yung baby sa isang garbage bag at tinapon niya sa garbage collection point. Sa inisyal na investigasyon ng PNP, posibleng halos nasa 5 oras na ito mula nang maipanganak ng 27 anyos niyang ina. Considering na yun, may mga nangyayari nga na mga ganyan na nagpapa-abort at tinatapon kung saan-saan yung kanilang mga sanggol. That is really hindi maganda. Nabahala naman dito ang barangay, lalo na raw at residente nila ang suspect. Meron kaming barangay health worker, meron kaming BNS na siyang nag-aasikaso dyan sa mga bata, nagmamonitor. Yan nga lang, siyempre, wala sa record namin yan na meron pala ron hindi na i-report. Hindi naman natin pwedeng i-judge yung mga nanay na nag-undergo ng mga ganitong problem. It's better na lang to seek help from, andyan naman yung ating agencies just like the DSWD na makakatulong sa kanila. For now, yung initial na i-file na kaso is intentional abortion. But then, kung napatunayan na buhay yung bata nung lumabas, pwedeng makasuhan siya ng infanticide. Sa ngayon ay nasa Baguio General and Medical Center pa para magpagaling ang suspect. Posible naman siyang maharap sa kasong intentional abortion o infanticide. Ito na ang ika-6 na kaso ng aborsyon sa lungsod ng Baguio na naitala ngayong taon. Angel Arquero, RNG News. Palaisipan ngayon sa ilang mga residente kung kailan nga ba magsisimula ang proyektong kalsada sa Itogon, Benguet. Magbabalita Vanessa Bugdo. Dati-rati maganda ang kita ng resort na ito sa Sitio 13, Barangay Poblasyon sa Itogon, Benguet. Pero nang manalas ang bagyong Ompong noong 2018, nasira ang kalsada papunta rito. Kasabay nito, tumamlay ang mga resort sa lugar. Dati ma'am, mas mapangit pa ma'am yung kalsadang papasok noon dito, pero mas lalong nasira po nung Typhoon Umpong kasi naanod po yung gilid ng Tapos pati na rin to ma'am, naanod po rin tong gilid ng pool namin. Tapos ilang months yata bago na restore ulit yung kalsada ma'am. Bagamat naisaayos ito taong 2019, napinsala ito ulit nang manalasa ang bagyong Emong. Mayroon naman ng proyekto para dito ang DPWH First District Engineering Office para isaayos ang kalsada, kaso nagtataka ang ilang residente kung kailan ito sisimulan. Ito'y kahit nakalagay sa project billboard na June 23, 2025 ito sisimulan at nakatakdang matapos sa November 19, 2025. Ang kontraktor nito ay ang MG Samidan Construction. Butas-butas, may mga tubig na naipon at maging ang tarpaulin ng konstruksyon ng proyekto ay nakatenga lang sa gilid ng kalsada. Ang proyektong ito ay nagkakahalaga ng halos 52 million pesos na sanay nasimulan pa buwan pa ng Hunyo. Pero hanggang ngayon makikita natin na wala pang nasisimulan at maging ang mga kagamitang gagamitin sa konstruksyon ay wala rin tayong makikita sa lugar. Kaya naman kung susuriing mabuti ay aabot pa kaya ang konstruksyon ng proyektong ito sa target date nito na matapos sa susunod na buwan. Kwento ng ilang residente, natapos na daw ang konstruksyon ng unang phase ng kalsada. Pero magsisetyembre na raw, hindi pa rin nasisimulan ang second phase. Dahil dito nawalan na raw sila ng pag-asa na matatapos ito sa darating na Nobyembre. Yung phase 1 niya ma'am is from Supang Elementary School hanggang dito ma'am, sa may poste na yun, yung nakikita na yun ma'am. Hindi naman araw lang ang lilipas niyan, matatapos na buwan po ang lilipas ma'am. Wala na ring balita ang pamahalang bayan kung ilang porsyento na lamang ang kailangang matapos sa kalsadang ito. Bukod dito, hindi sila ang nangunguna sa proyekto at madalang daw magbigay ng progress report ang DPWH sa proyekto. Wala namang kwan sa akin kasi DPWH project yan, hindi LGU. Kaya lahat po ng project po na pupunta sa pinupurnisan lang kami ng kwan. Halimbawa dito, sinasabi lang sa amin yung mga project dito na dumarating. Saka wala kaming involved dito kasi
Sila naman ang palaging sila nang nag-implement sa DPWH. Wala kasing pag may pipirmahan sana ng LGU, sana makikuan kami, maki-inspect kami. Pero wala, kaya sila lang ang kwan. Sa ngayon, nananatiling walang progreso ang proyekto sa lugar. Sumulat na ang pamahalang bayan ng Itogon sa DPWH pero wala pa raw tugon dito ang ahensya. Vanessa Bugtong, RNG News. Matapos ang sunod-sunod na bagyo at habagat, bumaba na ang presyo ng ilang mga gulay sa Benguet. Pero ayon sa BAPTC, posibleng tumaas ang presyo nito sa inaasahang pagtaas ng demand sa darating na bear months. Magbabalita Ron Marana. Ilang linggo na lang, aanihin na ni Jose ang kanyang mga pananim na letsugas. Bagamat pinadapan ng bagyo ang kanyang mga pananim, unti-unti na rin itong nakakabangon. Maganda naman. Kapag manito, magre-recover sana. Pagkatapos kasi nito, magtatanim siya ulit sa inaasahang pagtaas ng presyo ng gulay sa darating na bear months. Kaya kung magtutuloy-tuloy ang ganda ng kanyang ani, posibleng makabawi raw ito sa nawalan niyang kita noong bagyo. Kapag walang bagyo, di magre-recover na para maganda yung bear months. Isa lamang si Jose sa maraming magsasaka sa La Trinidad na unti-unting bumabangon mula sa mga nakaraang bagyo. Ayon sa Municipal Agriculture Office, sa kabila ng pagbaha, nananatiling sapat ang supply ng gulay sa bayan dahil mabilis na nakapagtanim muli ang mga magsasaka. After yung typhoon, farmers immediately rehab their farm. So, they plant again. So, ang situation ngayon is majority of their crops is lettuce is under vegetative stage. So, inaasahan natin by September, mayroon nang magha-harvest. Malaking bagay daw ito lalo pat pinaghahandaan ng mga magsasaka ang mataas na demand sa darating na Disyembre at Enero. Pero malaking hamon sa ibang magsasaka kung paano sila kikita sa bear months matapos padapain ng habagat at mga bagyo ang kanilang mga tanim. After yung typhoon, we have the quick response. So at this time, the municipality hopefully by this September, ma-distribute na natin yung ating intervention like yung seeds saka fertilizer for the farmers para makahabol sila sa market by this September in October. Sa ngayon, umaasa ang mga magsasaka na patuloy na pagbuti ng panahon sa kabila ng banta ng La Niña at sa mga suporta ng pamahalaan. Hopefully, wala ng typhoon o kung merong mang-ulan, basta naulan lang. Hindi naman siguro kagaya nung nangyari sa July na malakas para hindi naman masira yung tinanim ulit nila. So, aasahan natin, meron pa silang ibibinta na sapat sa ating mga customers. Samantala, nakitaan naman ng pagtaas ang presyo ng ilang gulay. Bumaba ang presyo ng repolyo mula sa 30 hanggang 70 pesos, umabot na lang ito sa 20 hanggang 45 pesos. Ang wambok na dating 40 to 83 pesos, bumaba ito sa 15 to 40 pesos na lang. Habang ang onion leeks at celery na dating 170 to 180 pesos, ngayon nasa 20 to 30 pesos na lang. Habang may ilang gulay din na tumaas gaya ng carrots na dating 20 to 130 pesos, umabot ito ngayon ng 10 pesos to 170 pesos. Maging ang patatas ay tumaas din. Bali yung monitoring natin ngayon, kung sa leafy po, yung Chinese cabbage, siya po yung may pinakamataas na presyo. Nasa 50 to 53 ang Chinese cabbage ngayon. Samantalang sa solid naman is yung carrots natin ang mataas, nasa 150 to 170 kada kilo po. Tiniyak naman ng BAPTC ang sapat pa ring supply ng gulay sa darating na bear months pero nakadepende raw sa presyo nito base sa magiging lagay ng panahon sa mga susunod na buwan. Ron Maranan, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan naman mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus.
offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Hongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Hongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Magandang tanghali sa ating lahat at welcome ho dito sa ating programang Hotspot ngayong ika-15 ng PDEA at pati na rin ang PNP. Babantayan dito ay yung talagang mga aftershock. Charles Nicolimon, magandang tanghali po sa ating lahat. At nagbabalik ang magaganda sa umaga. Wow, magaganda. Nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Kamusta kayo dyan? Kayo ba ay masaya pa? Kayo ba ay kumakanta? O hindi naman kaya naririndi sa naririnig mo? Oo, dahil meron kang ringing na sound na naririnig. Di ba may mga ganun? Meron ganun ako literal. Oo, yung antinis. Yung gumaganon talaga siya. Ang tagal nun, no? Oo. Alam mo kung anong tawag doon? Ano? Tinnitus. Oh, kala ko hindi to. Oo, bakit ka? Sinusitis yan, girl! Hindi tinnitus. Tinnitus pala yun. Oo, yung tinnitus iba. Iba yung tinnitus. Ano yung tinnitus? Ha? Ano yung tinnitus? Secret. Ha? Tama na? Alam mo, tapusin na natin tong araw na to. Ang ganda ng pasok ng Setyembre ko eh. Oo. Tapos biglang sabi ni Sir Leo Estuesta, ang tinnitus daw tinapay na may arthritis. Sabi niya, ay, iba talaga kapag may mga gout. Mga ganyan-ganyan yung mga Anyway, mga ka-MB, tinnitus ngayon. Pero bakit nga ba nangyayari ang tinnitus? Let's learn from Cara Wonder. Ngayong araw na ito ay matatalakay natin ang isang common phenomenon na nangyayari sa ating pandinig. Yes, you heard it right. It's all about the ear. Alam naman nating lahat na pagkatapos ng isang nakakapagod at mahabang araw sa school o work, masarap mag-relax at matulog.
Yung tipong nakapatay lang ang ilaw, walang ibang tao sa kwarto kung di ikaw, hanggang sa... Nagsisimula na ulit. May naririnig kang ingay sa tenga mo. Ito ang tinatawag na tinnitus. Ang tinnitus o ugong ay ang pakiramdam na parang may kuliglig, huni o pito sa loob ng tenga natin. Lalo na kung walang ibang ingay na naririnig at tahimik ang paligid. Ito ay mula sa Latin word na tinire, which means to ring. Maaaring isang tenga lang o parehong tenga ng isang tao ang maapektuhan ng tinnitus. Pero hindi naman ibig sabihin na kung naranasan mo ito ay matik ka nang mabibingi in the future. Ang tinnitus ay isang hearing-related symptom lamang at hindi isang sakit. At madalas, ito ay resulta ng isa pang medical condition. Ayon sa National Institutes of Health, 1 sa 5 tao sa mundo ang may tinnitus. Karaniwan itong nararanasan ng tao lalo na sa kanilang pagtanda. Ilan sa mga factors na nakakalala ng tinnitus ay ang kakulangan ng tulog, mataas na level ng sodium sa katawan, paulit-ulit na pagbahing at pagbubo ng malakas. Maaaring maging prone dito ang mga taong madalas maapektuhan ng stress, panic attack, anxiety at depression. Bukod sa mga ito, kadalasang dahilan din ng tinnitus ay ang pakikinig ng mga malalakas na music, mapa-earphones man yan o dambuhalang speakers na pinapatugtog sa bar. Wala pang existing cure para sa tinnitus, pero may mga medications at mga healthy habits tayong pwedeng magawa para mabawasan ang sintomas nito. Number 1. Keep the ears clean. Ugaliin nating linisan ang ating tenga para hindi maipon ang earwax at humina ang ating pandinig. Number 2. Avoid loud music or places. Hindi man natin ito malulunasan, maaari pa rin tayong umiwas sa pakikinig ng malakas na music para hindi ito lumala. Number 3. Listen to white noise. Nakakatulong ito para magkaroon ng background noise at ma-distract ang tenga natin sa tinnitus. Number 4. Consult a professional. Huwag kang mag-alinlangan na ipacheck ito para malaman ang pinakasanhi ng tinnitus mo. Another lesson learned mga ka-MB. Kaya huwag kakalimutan, alagaan din natin ang ating mga tenga. Good ears, good hearing. Oo. Pero yun pala yun, no? To ring. Oo. Kaya pag naririnig ko din talaga yun, naririndi talaga ako. Kasi to ring, naririnig di ako. Diba? Mas okay naman yung sa akin kesa naman sa tinapay na may arthritis. Ang layo nun, Sir Leo. Oo, hindi ko din alam kung bakit siya mga tatay talaga. Mga tatay. Pero totoo, feeling... Dad jokes. Dad jokes. Daddy jokes kasi yung tawag doon. Pero feeling ko yun yung isa sa naging dahilan. Di ko yung nakakarinig ko ng ganun. Kapag nag-headset kasi ako, malakas. Ang lakas, literal. Gusto ko talaga yung gumaganon. Tugs. Paano yun? Tugs. Galing. Oo. Alata. Kaya ako nga ayoko na rin sa mga loud places eh. Oo. Tapos marami akong earphones na nabili. Hindi ko naman nagagamit. Literal, kung alam niyo may collection po si Miss Bea ng mga earphones. Grabe, ang dami nun. Actually, pinagsasabay ko lahat yun. Ilang pairs yun? 4? 6. 6? Diba? Oo, paano? Nawala yung isa. Nalakaw. Kaya hindi ko na talaga siya magamit. Gusto ko pa man din yun. Pero, pag nag-headset po tayo, nag-earphones, siguraduhin na mababa lang yung volume. Oo, totoo. Pero kapag nasanay ka naman talaga sa malalakas, you're gonna look for it eh. Oo. I don't know. Pero totoo. You're gonna look for a loud noise kasi. Iba kasi talaga pag malakas yung pinapakinggan mo, feeling mo napapasabay ka, tapos minsan nasasagasaan ka. Hindi. Uy, masama yun. Uy, pero you have to be careful while wearing these things, ha? Especially kapag gabi. You have to listen to your surroundings kasi when you're like walking at night. Diba? Kasi hindi mo alam, baka may mga footsteps na palang following you. Or someone, so it's better na you like remove it and then you have to be aware of your paligid. Remove it and paligid.
Totoo yan. Oo. Pero yung nag-earphones ako, itatawid ako, malay ko bang nandiyan na yung jeep. Binusinahan ako, namura tuloy ako. Parang may nakikita ako sa cellphone ko. Sir Coco, parang may nag-chat. Baka pwede mong pansinin, baka siya na yun. Baka siya yun. Diba? Kasi ang magandang pinapakinggan talaga ngayon, alam mo kung ano? Ano? Christmas songs! You like it? You like it? I like it! Diba? Yeah. Like it. Every kahit saan ka man magpunta, bawat speaker, andyan si Jose Marichan. Yes, at saka si Mariah Carey. Dahil sila ang tandem talaga. At dahil dyan, nako, uumpisahan natin ang buwan ng September. Baklang-baklay. Sa pagkanta ng Christmas songs. Sasabayin nyo kami, Diba? Oo, nandito na. Nandun na naman si Jose Marichan. Kung saan-saan na naman natin si Mama. Pero pinaka-favorite ko yung dalawa. Alam mo ang ibang pangalan ni Jose Marichan? Ano? Jose Maribuksit. Sa'yo? Oo. Kamag-alak niya si Kwan, Jackie Buksit. Oo, yun nga, si Jackie Buksit. Iba talaga kayo. Siya, sige, dahil dyan, samahan nyo kaming kumanta ng favorite song ng pangkalahatan. Ano ito? Christmas in Our Hearts by Jose Maribuksit. Dito sa ating Kantagahan. Let's go, let's go. May favorite natin to. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the streets, I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow, where nations are at peace and all are one in God. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another New Year starts, and may the spirit of Christmas be always in our heart. Every prayer and every song, the community unites, celebrating the birth of our Savior Jesus Christ. Let love like the starlight on the first Christmas morn lead us back to the manger where Christ the child was born. So come, let us rejoice, come and sing a Christmas carol with one big joyful voice, proclaim the name of the Lord. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another New Year starts, and may the spirit of Christmas be always in our hearts. Let's sing Merry Christmas and a happy together now. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another New Year starts, and may the spirit of Christmas be always in our hearts. Our hearts. Our hearts. The Christmas in our hearts.
talaga Bea Butchog. Version. Ay, nako mga ka-MB. Merry Christmas to each and every one of us. We believe in the saying, if Burr comes, that's Christmas. Lalo na dito sa Philippines. Tayo lang ang may pinakamahabang Christmas season. Yes, September 1 hanggang February. Ayun, hanggang January. Actually, mag-change na lang yan kapag Hearts Day na eh. Oo. Di ba? Kapag January, andyan pa yung yung mga malamig na macaroni, yung 3 linggo na. Yes. Diba? Meron ka na ba? Meron na ba kayong mga decorations? Nag-start na kami from dun sa isang bahay. Tapos may gamit kayong tinsels? Gumamit kayo ng tinsels? Yung lang, mga Christmas tree, tapos naglagay-lagay na kami ng Christmas lights. Walang tinsels sa Christmas tree nyo? Wala pa. Pero soonest, mag-order muna ako. Ako din, favorite kang tinsel. Alam mo kung anong tinsels? What's that? Yan yung pinag-drawing. No, that's pencils. Oh, sorry. Walang-wali talaga ako. Kinain na nila mo ng whale shark ang utak ko talaga. Totoo. Very excited. Ito ang pinaka-favorite season ko talaga. Ako hindi. Ba? Anong favorite season mo? Nor? Ay, mali. Halakata. Hindi ako ang favorite na season ko kasi talaga yung Halloween. Ay, Halloween, cause? Ganun ba yun? Diba? Nag-ano ka pa pala doon? Mahilig kasi ako mag-costume. Ooh. Yeah. Sa Christmas, you can do that naman. Diba? Si Sir Leo, bumanat na naman. Diba? Gigigil ako. Totoo yun. Masaya lahat ng season. Masaya lahat ng season. Basta ang favorite ko talaga, yung binanggit mo. Totoo. Anyway, maraming salamat sa Pongtao Dashcam Supplier located at Long La Trinidad, Benguet, Pongtao para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. We would also like to thank Homebound Furniture Plus, a Baguio-based furniture showroom that offers home, outdoor, office, and customized furniture. PhilJeps accredited with free ocular inspection and assembly, and with a minimal delivery charge. Homebound Furniture Plus is on a mission to make Baguio City even more beautiful. They are located at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City. We would also like to thank Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination, and San Juan La Union Experience, Puerto de San Juan. Oo, kasi maganda yun. At saka, surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Basis Conversion and Development Authority, a prime mover of national development. We transform former military bases and properties into premier centers of economic growth. At siyempre, hello and happy watching kay Madam Zenny Alcanara Pasquin. Hello po sa inyo dyan. Taga saan kaya yan siya? Hindi naman binanggit ni Mother. Kaya nga, baka taga dyan si lang. Mother Maria Teresa who's watching every day. Hello. Hello. And to your mother. To my mother. Lagi po yan nanonood. Hello, mami ko. Sa lahat ng friends, lahat na nanonood. Hello. And to all of our viewers right now, we would like to say hello. And thank you. Yan. Maraming salamat mga kaibigan sa mga sumama sa ating ngayong unang araw ng buwan ng September. Nakasama nyo ang nag-iisang bumbilya sa umaga na tumataba na Miss Bea. At nakasama nyo rin ngayong Monday morning ang nag-iisang Shabebe Girl ng RNG, Miss Angel Arquero. At ito pa rin ang masaya, makulit at very informative na Morning Balitaktakan! Mayat nga, see you all again tomorrow! Bye! Enjoy! And again, happy 116th Charter Day, Baguio City! Mabuhay, Baguio! Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.